I'm Alistair, and welcome to Barangay Abroad! Ang kwento ng mga tawa, luha, saya at hirap ng mga overseas Filipinos. So today, Dayan, ang episode natin ay pinamagatang Weekend Prime Time! So ano bang pag-uusapan natin, Miss Dayan? So actually, for today's video, nag-aayos on the spot. Oo nga parang... Alam niyo naman kami dito, very professional. Correct. On-air lahat. And nominated kami recently sa Podcast Awards. Anyway, bago tayo mag-start, gusto ko lang i-shout out yung mga core listeners natin na nakikinig talaga sa launch ng pod. Like sa day ng launch. Okay. Sino yun? Amsterdam North. Taga Breda, Republic of Breda. Sa Paris, France. Sino pa ba? Mas ang dami. Amsterdam Central. Kasi yung mapapayo ko lang sa ating mga subscribers is para mga taga Dubai. Don't take it for granted kasi Mga hindi taga Manila. magtatagal yung fact na wala pang paywall. Once the paywall is up, parang maniningil na kami for premium content. Premium content. Para sabi nila magsara na kayo. Joke lang. Okay, so then actually hindi ko na elaborate yung topic kasi bigla akong nagsingit. Sorry. Title, tapos nag-ayos, Sorry guys. Weekend prime time. Ano ba yung pag-uusapan natin? So pag-uusapan natin, sabi namin ni Dayan, what about we recap what we normally do on weekends? Yes. Pero para hindi siya completely manufactured, pumili kami ng weekend. Like Correct. actual weekend. Can you detail out ano yung ginawa mo sa petsyang ito? June 27, 28. Yung kino-consider niyo ba yung Friday afternoon as a weekend? Hindi kasi ito live, so wala silang marereact. Pero you can comment if you consider Friday afternoon weekend. Oo. You mean like mga Friday 5 p.m., di ba? Oo, Alam ko parang namang weekend na siya for tumitigil ka na ng work ng 9 a.m. Pero Excuse me, 9 a.m. ng Saturday. A joke. wow, hardworking. So actually, sige, ikaw muna. Kino-consider mo ba? Oo, for me, weekend starts as soon as you close your laptop. Okay. Which At is... ng Friday afternoon. Okay. So actually... Which in my case is 8 p.m. Ready naman ako, pero hindi ko na-brief kung kasama ba yun sa episode. Hindi ko sinasabi. Tinatanong ko lang. Pero yung sasabihin natin is Saturday and Sunday. Okay. Pero ako, yes, for me, kino-consider ko. Kasi nga, parang it's the... Actually, kino-consider ko kasi minsan, at least nung growing up, dati hindi ko na kino-consider yung Sunday night as weekend. Ay, anong ginagawa? Bakit? Kasi parang naalala ko, typical weekends sa Philippines before. Parang Friday night, parang labas yan. Kasi yan din yung pinaka-traffic na araw. So normally yan yung mga, mag-dinner tayo or mag-drinks. At least yung version ko ha. Parang hindi ka rin uuwi ng maaga. Kasi before, dalawa yung option ko. Either umuwi ng Manila, kung BGC office, or umuwi ng Fairview, which is super layo. Tapos of course, pag umuwi ka maaga, patayan. May babahay ka sa Manila? Condo. Well, hindi akin. Sa nanay ko. So, Learning for me. Good. Actually, yung parang ang ganda ng learning ng mga ibang tao. Tapos yung learning mo tungkol sa buhay ko. Which is okay lang din naman. Every learning is a blessing. Pero anyway, before, yung Friday night, parang yun na yung end of parang hard-working day sa Philippines. Tapos to avoid traffic, normally, magdi-dinner, lalabas. Tapos yung Sunday for me nun, yun yung moment na, Sunday night specifically, yung magpe-prepare ka for work on Monday. Sipag. Actually, before nag-work ako ng weekend. Before like nung nasa Philippines ako. Hindi daw siya ready, pero ang dami niyang input. Okay, so ikaw naman, di ba? Actually, kaya ako yun sinabi kasi inaantay ko yung input niya kasi tingin siya ng tingin sa laptop. So iniisip ko, ano ba talagang sasabihin niya? Ready na ba siya? Kausap ko ba siya? O kausap niya yung pamilya na naman? Sinasabi na naman nila, o ito na naman yung kuda ng kuda. So ikaw, anong sagot mo? Ano ba yung question? Ano yung normal weekend mo sa Philippines? Yung hindi naman pala siya nakikinig. So, ano ba to? Two-way conversation ba to? Or ako lang? Hindi, normal weekend ko sa Philippines. To be fair, kasi nga I live alone before, finifeel ko din talaga siya ng a lot of things to do. So, mostly it starts Friday afternoon. So, meet up with friends or favorite ko talaga dati with some of my close friends, especially yung taga-Australia. Wow, hello to my friend from Australia. Hello, Australia. Nasa top 10 countries na din Oo sila. nga. So, wow. to my sis, nanonood kami ng last full show.
sa BGC. So, ewan ko, parang for me, na-enjoy ko siya. Mag-last full show, magdi-dinner muna, tapos bibili ng popcorn. Nice ko na parang yung Avengers in Endgame sa sinehan. Mas rice. Fan ako ng Avengers. Fan? Super fan ako before ng Marvel Parang kasi Cinematic Universe. yung mga ganong movies, worth going sa cinema. Kasi dahil ang daming effects, ganyan, parang it's nicer to appreciate in a bigger screen. Hindi pa siya ready niya na kasi Friday night pa lang. Saturday and Sunday pa. O ano. Sa church din pala ako dati. Even here naman, pero sa Sunday doon. Tapos, Bible study after church. Ganon. Or before church. Kaya close kami ng mga ka-church ko noon. So, shout out to my churchmates na to be fair, nasa iba-ibang bansa na din. Oh, parang missionaries na, di ba? Madre, pare. Hindi, parang they're working in different parts of the world na din. So, like Singapore, Dubai, Germany, and may mga natira sa Philippines. So, hello! Hello! Warm-up question pa lang yun. Wala pa kami Okay, sa meet. sige. So, balikan natin. So, yung OFW experience mo kung naaalala mo pa nung June 27. Kala mo naman ang tagal na. Of course, naalala ko. Pero alam mo, in fairness, nung nag-usap tayo about the episode, medyo kinailangan ko mag-notes ng konti. Kasi parang, goldfish memories. Ang bilis totoo. makalimot, diba? Kung hindi mo mag-take stock. Oo. So, to be fair, I really like, well, before ko sabihin na ginawa ako, but to be fair, I really like putting what I do sa calendar para when I look back na parang, anong highlights ng year ko na binabalikan ko na, this weekend I was here, ganyan. And also, nagpipicture ako kahit one snap lang of something a day. Kasi tama ka naman, ako din, parang, nung binalikan ko, siguro mga 2 to 3 lang yung nag-stick out sa akin. Tapos nung tinignan ko yung pictures ko, parang, ay wow, nagpunta pala kami sa ganito, ganyan. Anyway, yung sagot, ang daming sinabi, but yung sagot ko, nung Saturday, we were traveling with, we were in the UK. My business trip ako doon sa week na yon. So, we just extended sa weekend. And Sorry, para lang sa listeners, sino si We? me and my husband and diba? plus two other tawag dito, Friends of the pod. namin. Friends of the pod. Friends of the pod daw sila. We extended sa UK. Nag-drive around kami sa Cotswolds. So, favorite kasi namin ng husband ko yung Clarkson's Farm. Alam mo ba yun? Hindi. So, favorite namin siya panoorin. Yun yung bonding namin together. Pero para sa ating mga listeners, I'm sure, alam na, sikat na yung Clarkson's Farm. Hindi, pero kung kilala niyo si Jeremy Clarkson, parang British personality siya. Tapos bumili siya ng farm. Okay. In his 60s, bumili siya ng farm. Tapos, dinodocument niya yung farm life niya. Asabahan namin yung mga key areas doon. Free entrance. Free entrance, oo. Pero kasi, kunwari pub, so free entrance, pwede ka pumasok, pero bibili ka. Correct. Maganda ba yung farm? Yung farm, oo. Can you describe anong difference niya sa farm in the Philippines as an actual heredera yourself? Hindi ko heredera. So, sa Philippines, yung na-notice ko, mostly rice yung pinaplant. Yun yung parang biggest source of carbs natin. Where doon, wheat, yung mga mostly pinaplant, or kunwari beer kasi barley for the beer. Yun yung mga notice kong big differences. Okay. Masaya ka naman. Oo. Especially my husband kasi nag-drive around siya, tapos ang ganda nung farm. Tapos yung na-realize ko, parang when we moved abroad, or when I moved abroad, or parang I think ikaw din. Actually, mas si Alistair before. Mas talamak siya dito. Talamak, para naman akong Hindi, kasi na-realize ko sa Philippines, pag mag-out of the country, kailangan mo mag-leave. Parang rare, or I haven't tried before, na mag-out of the country ka, tapos weekend lang. Except Hong Kong. Ako naman, siguro. feeling ko sa Philippines nga ang uso ng weekend, pero yung long weekend. Alam mo yung, kasi sa Philippines, diba dati, may mga holiday economics, tsaka ang daming holiday na magkakabangga. True. Pero gets ko yung... Pero yung weekend lang. Yung weekend lang, mahirap. Mahirap. Here, parang yung out of the country mo,
kaya mong gawin ng 1 weekend lang. Dahil malapit, hindi ganun kamahal yung flights. So, yun yung na-realize kong yung difference din talaga. So, Saturday farm. Gabi, tagal nyo dun sa farm. Nagtanim ba kayo? Hindi. Farmlands kasi yon. So, nagde-drive kami from one small town to another. As in, sobrang laki nung lugar ni Jeremy? Hindi lang may parts siya doon. Pero yung buong area is a farmland. Okay. So, pumunta kami sa mga little village. So, maraming mga small village. Shucks, hindi ko alam sa Philippines. Downton Abbey. Wow. Hindi. Parang siguro siguro sa Batangas, ganyan. Parang punta ka sa Nasugbu, tapos sa next, punta ka sa Lipa, yung mga ganyan. Parang yung buong area is Cotswolds, pero may mga maliliit na town na cute na pwede mong puntahan. So, very helpful na nag-drive kami kasi hirap mag-commute. Kung first-time visitor ka ba, i-recommend mo yan kung first-time visitor ka sa UK, Sa UK. Yes. Okay. Oo. Kung mahilig kayo sa farm life or fields, yung mga or ganyan. quiet. Parang is it giving countryside? Yes, ganon. that's the word I was looking for. Countryside, yeah. Pero kung gusto mo yung concrete jungle where dreams are made of, stay sa London. Okay. So hindi to London, basically. So Mga 1.5 hours away. na-drive from London. Okay. Very How about nice Saturday. Ako naman, yung Saturday, so una, gumising ako. Normally ako yung Saturday, so kababalik ko lang actually from Portugal, from a work trip nung Friday. So Saturday was my reintegration back into the Netherlands. Reintegration kasi parang in the last 10 weeks, siguro I was away for around 7 of it. So parang yung weekends, Grabe, no? Grabe tinatry po. kong i-maximize. So, wag po akong huliin ng immigration office dito sa Netherlands. Officially compliant po ako sa number of weeks na dapat nandito. So Saturday, yun, gumising ako, tried to make it just a day, just an ordinary day, according to Vanessa Carlton. So anyway, gumising ako, workout. So yun, yung workout, pag nasa Netherlands ako, tinatry ko siyang gawin as much as possible daily. So, a bit of strength training. Alam ko na, trentahin. So, kailangan palakas May ng konti. exercise, correct. And then, I think pinost ko to sa Instagram and sa Facebook as a papansin. So, before, meron akong mission to visit all the Gementes or the municipalities in the Netherlands. Hindi ko na siya mission ngayon. Bakit? Kapagod. Tsaka, Ang dami, sis. Tsaka ang dami. Actually, yung dami for me, it excites me. What doesn't excite me is at some point, medyo nagpare-pareho na siya. Ayun na nga. So, more yun. Correct. Kaya for me, yung countries or yung cities na yung big cities, yun na-excite ako kasi it's giving variety show. Correct. Parang it's giving value meal na may spaghetti dito, may burger Correct. dito, may lumpia. Oo. Yung 342 municipalities at some point. 342 pala yung Plus 3 special municipality. So anyway, siguro yung mga na-visit ko dun mga 40, 50. Ganon, all in all. Pero visit ko yung first ever municipality that I visited outside of Rotterdam. Pangalan niya is Schiedam. Kaya siya yung una kong pinuntahan kasi it's like a 10-minute train ride away. Correct. So, syempre, nung pumunta ako dito, pumunta. So, nung pumunta ako sa Schiedam, tapos na-realize ko, ang dami ko palang hindi napansin from my first visit 5 years ago. Alam mo yung kunwari, parang may design pala na parang golden kettle na naka-hang by the, anong tawag dito? By the roof? street lights, ganyan. May bahay pala na ganito yung itsura. So, mga hindi nakakita sa ating listeners, yung para siyang blue and white miniature, blue and white house na very distinct yung itsura. So, may ganun palang house. Pumunta ako sa isang museum, Stedelijk Museum, Schiedam, which is, yung Stedelijk, I think, stands for parang yung museum ng municipality or ng city. Kaya meron din sa Amsterdam, di ba? So, I visited art. Wait, last Saturday. Yung last Saturday, yeah. Oh my gosh, guys. So, parang wala na nga siya, parang pagod na nga from a work trip. Pinush talaga. And explore ko yung Schiedam in the morning. Grabe. In-explore It's ko yung giving a lot of energy.
Correct. And I too have a lot of energy. Parang kumbaga 100%. Nag-spinach ako the night before. As a Popeye. As a Popeye. So, parang minisit ko yung ski dam. Parang from 4 or 5 years ago, parang I didn't think it was anything special. Oh. Pero parang nung nag-revisit ako, I thought, wow, this is special. Parang 4 or 5 years ago, yung Netherlands, di ko alam kung alam to ng mga listeners. Kasi hindi ko rin naman to alam before. Sila daw yung nag-invento ng gin. So yung gin, they call it Genever here. Yeah. So yung Genever ata. Genever, yeah. So yung museum na yun actually nasa ski dam din. So parang yun na yung birthplace. So yun yung visit ko 4 or 5 years ago as a laklakera. Okay. Pero as an artist nowadays, nag-visit ako ng museum this time to visit an exhibition from one of my favorite artists. Miss Eves Klein. Wow, hindi, actually, Mr. siya. So yun yung ginawa ko. So exciting, went around siguro mga 4 or 5 hours around the city. Tapos bumalik ako just in time to change to suit and tie. And then nung gabi, correct. Yes, I remember. nanood ako ng Miss Netherlands Pageant. live. Straight from the studio. But with no aircon. Ito yun. So guys, ito yung hindi ko talaga in-expect. So, ako nabasa nyo na yung mga haters ng Europe summer na parang namamatay yung mga tao sa heat wave. Parang hindi nila kaya. So, may heat wave dito. Sobrang init. Sobrang init. And to be honest, Grabe. tumira naman ako sa Philippines. Mas mainit pa rin sa Philippines. In fact, mas humid, mas sticky. Yeah. I think yung sharp contrast yung nagpapahirap. I think yun yung one. Kasi parang from a negative, like as close as 3 months ago, tapos biglang, 35 Degrees, diba? yes, Whereas yes. sa Philippines, let's say yung variation sa Manila is like 25 to 40. Tapos magiging, 25 to 40. Dito parang negative 5 to 35. Di ba? Parang, Para saan galing? tas yung infrastructure hindi pa built around Yeah. it. So, kunwari, dumaan ako ng isang sinehan, Cinerama, pinangalanan, nakalagay talaga dun sa labas, no aircon, no aircon, no aircon. I think because may mga taong gusto lang pumunta ng sinehan Kasi may aircon. kasi may aircon, which is a very Pinoy thing to do, to go to the mall. So, long story short, pumunta ako sa pageant. Hindi po ako judge, neither a contestant. Talaga? May doubts ba? Tapos, guys, wala talagang aircon. At nakasuit ako. Walang aircon. And naalala ko pa nung Pawis na pawis. yung husband nung friend ko na Contestant. nag-compete. Oo. Parang nagjo-joke pa kami. Nagjo-joke pa ako na, uy, sana naman may aircon, di ba? Sana naman may aircon. Wala talaga aircon. As in, it's giving, alam mo yung natutunaw na, yung parang nagme-melt na snail. Yung itsura, actually Pokemon yun. Pero parang ako natutunaw talaga. Or yung, ano yung painting na nakaganon? Yung painting na parang natutunaw yung mukha niya. Scream ata yun. Pero alam mo yung na-imagine mo yung sinasabi ko. Parang ganon. Tapos, grabe. So, yung beauty pageant, sa Philippines kasi yung beauty pageant, magkahiwalay yung, may Miss Teen Philippines ba? Hindi ko sure. So anyway, sa Netherlands, magkasama yung Miss Teen tsaka Miss So one night you mean? One Night. And Okay. parang same yung segment, same yung Okay. ano. Anyway, not for a different topic, pero napanood ko din yun. May mga 14 years old na nagko-compete. Medyo na-bother ako, pero that's not for me to judge. Just to express my discomfort. So yun, nag-beauty pageant, nakauwi ng 2:30 kasi nasira yung train. So from planned, so hindi na ako sumabay pa uwi kasi syempre magkasama na yung mag-asawa. Alam nga namang i-displace ko yung contestant. Tapos ako yung sumakay dun sa sasakyan ng kotse niya. asawa. Pero instead of a planned 2 hours, parang 3 hours kami nakauwi, 6 connections. Oh my God. Kasi uso dito yung cancellation. Kasi speaking of That from heat wave, biglang nag-hail nung madaling araw. talaga? At Hindi ko 12:30. nalitaan Tapos yan. syempre hindi talaga handa yung sistema. So parang canceled train this, canceled train that, ganun. Kanina, pagpunta ko rin dito, na-cancel din yung train. Kasi yung best part pa nito, and I don't think nakikinig siya, may na-meet kami, so Pinoy yung friend ko, dalawa kaming nagta-travel back. Tapos may na-meet kaming Filipino. Nung naglalakad na pa-exit at 11:30, nagpapanik kasi baka maiwan ng train. Tapos parang hello, ganyan. Tapos kasi narinig niya na gusto kong tagalang hello siya. Tapos sabi niya, Pinoy. Di ba? Favorite yan sa mga. Pinoy kayo. Sabi, Pinoy. Tapos sabi niya, ganyan. Ako nga nakatira sa, nakalimutan ko na, I think Delft or something. Okay. Which is a city close to Yeah. Rotterdam. Tapos sabi niya, okay. Tapos nung papapunta na kami ng train, sabi niya, sige, bye, papunta na akong parking. Hindi kami sinabay. Hindi siya nag-offer. Yun yung takeaway ko. Akala ko talaga lahat ng Pinoy mag-go over and above. Tapos pero, hindi naman niya responsibility kasi baka Kasi so, serial. nakakamit nyo lang. Kasi minsan,
serial killer pala. Naalala ko, may friend ako, pero hindi naman kami super close. Nung nag-move talaga ako dito, inalay niya, kulang na lang ialay niya Kasi yung friends kayo. bank account. Alam mo Kasi yung, friends sabi kayo. niya, may sasakyan kami dito, gusto mong gamitin. May extra room kami, gusto mong gamitin. Kung hanggang kailan mo. Yung parang, alam mo yung... It's giving everything. It's Doing the most. Oo, parang actually binigay niya na yung parang bank statement niya. Okay lang. Alam mo yun? So, wala Pero lang. kakamit mo versus... So yun yung Saturday ano ba? ko. So nag-ski dam, tapos nag-pageant. And congrats to my friend, third runner-up, Love it. Miss Social Media, and Congrats People's po. Choice. Congrats, Miss Miss, Bell. it's just Miss Randstad. Congrats, Congratulations. Miss Randstad. Oo. So, tinaguyod niya ang bandera ng mga Dutch-Filipina people. Community, yes. Oo. Correct, Which correct. Diane belongs to. Nirepresent ka niya actually. So, Correct. one, nirepresent ka niya kasi Dutch-Filipina ka. Tapos two, nirepresent ka niya kasi Randstad yung area. Correct. Which is kung saan nakatira si Diane. Yes, part of the... Yan. May ginawa ka pa ba ng Saturday na naalala mo? Or wala na? Oo. Yun, mostly yun lang. Nagpunta sa... nag-sleepover kami doon. So, Ako, so, yan, fun. yan. Ikaw, so move na ba tayo sa Sunday? Before that, let's take a break. Ay, okay. Sige, break. See you. And we're back! Okay, so Diane, pinag-usapan natin kanina yung Sabado. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang Linggo. Oh, 'di ba? So, okay, ikaw, back to you. Anong ginawa mo nung Linggo? Travel weekend siya. So, andun pa rin kami sa Cotswolds area. Yung ginawa namin nung Sunday, same pa din. Nagpunta sa... By the way, mix na to. Hindi ko nasabi kanina. But, Go lang. but basically... Wala naman mag-check. Correct. Oo, wala namang representative na mag-check. But anyway, so dahil farm life siya, nag-try kami mag-try nung fresh milk. May mga vending machines ng fresh cow milk sa Pero area. hindi kayo mismo Hindi yung yung gumaganon. Kasi nag-call. kapag ikaw yung nag-milk nung cow directly, marami pa yung bacteria and all that. So, kailangan siya i-pasteurize for human consumption. Hindi mo pwedeng inumin directly yon. Kasi for animal consumption siya. Ay, hindi ko Diba? Kasi diba sa mga show, ginaganon lang Ganon, nila. tapos inumin nila. Well, I guess, I don't Pwede know. ba natin i-share sa viewers yung trauma mo about cows? Or maybe that's for another episode. Bakit ang hirap? Baka di mag-get. But anyway. So anyway, so nagpo-poll kayo ng... Mahirap ba? Hindi, as in like literally vending machine. Ayaw nga pala, Ilalagay mo tigas din ang ulo, oh. So yun, may ganun kaming ginawang experience. And for me, as a trauma, milk trauma, ex-milk lover na ngayon, sobrang sarap ng fresh milk from the farm. So, As in, feeling mo ibang-iba talaga siya sa what you get in the supermarket. hindi ko alam kung sa head ko lang, pero for me, yes. Oo. Tapos may mga flavors din. So, parang yung favorite nung, yung milk chocolate na milk, oh my gosh, sobrang sarap. So, yun, tapos fresh. Wait, so milk chocolate, so lumabas din yung milk chocolate May, sa cow? vending machine nga. Oo nga, pero ibig sabihin, pero dinagdagan na ng chocolate, I guess. Oo. Okay. So, parang makikita mo doon, Sana. may lumalabas na yung from yung pasteurized milk, tapos may parang syrup na nahahalo na chocolate. Yun, tapos ano din, yung mga okay talaga sa mga little towns, yung mga fresh produce ng cheese, mga ganyan, super na-appreciate ko. Types of bread. So yun, I enjoyed doing that nung Sunday. Ano pa ginawa namin Sunday? Nag-drive around ulit kami sa mga little towns. Yung na-realize ko pala, isa pang distinction ng farm sa Philippines versus farm sa ibang country. Yung farm sa Philippines, parang it's giving poverty sometimes. Hindi na Ayan siya, ng mata siya. Which is sad ha. Kasi parang yung mga farmers sa Philippines, kunwari, very uso pa yung kalabaw. Like yung lolo ko, bumili ata ng kalabaw a few months ago. Kasi yun pa rin yung ginagamit to farm, basically. Tapos yung mga farmers not getting a lot of money from what they plant. So parang ang sad to see that. Pero yung mga farms sa ibang country, well, at least yung mga napuntahan ko, parang it's giving cute. It's giving, I think, hard din yung life nila. Pero hindi as hard and kawawa and
feeling mo they earn a decent living. Yeah, at least, oo. Overseas. Mm-mm. Oo. Tapos parang, kunwari, yung mga parang from farm to table, di ko sure kung hindi lang ako masyadong exposed sa Philippines, mas exposed ako dito, but yung mga farm to table produce sobrang mas namamarket na mahal versus sa Philippines, parang, ewan ko, siguro yung sa Isabela, yung mga farmers na nakikita ko, very kawawa talaga. So, yun yung mga nakita kong So, difference. maapela kami sa Agrarian Reform Department. Napakiayos na ang land redistribution. Wow! Alam mo, meron yan pero hindi lang siya, maraming naluloophole, I think. Di ba? Parang, di ba, ano ba yung rule? Ganon, Oo. ano? Hindi ko alam yung rules sa Philippines, pero parang you can only own X amount. Pero for some reason, there are still a lot of farm Hindi ko alam. landowners who own. Can't comment. Anyway, yon. Tapos sa Philippines, very putek. It's giving putek pag nagtatanim ka. Pero sa at least sa UK, kasi yun yung ginawa namin sa parang magsa-stop ka, tapos maraming fields of wildflowers or lavender, tapos pwede ka mag-picture, ganon. Which is yun yung pinaka-important. Picture. Yung picture. Kung nakita mo naman, ang dami kong picture na. Yung ba yung pinaka-important? Okay. Oo, may pa-dipping picture pa ako. Okay, oo. Pinilit ko yung husband ko na mag-dipping picture tayo, parang yun sa wedding. Tapos sabi niya, okay. Actually, blinak ko siya after na. Yun, tapos nag-picnic kami sa my lavender fields, which was fun. Tapos nagpunta kami sa isang town. Anong kinain nyo sa fresh Yung mga milk fresh yung cheese, crackers. Hindi rice. Yun. Tapos, I think after that, nagpunta ulit kami sa mga towns. Tapos nagpunta dun sa pub ni Jeremy Clarkson na nakita ako paano i-build yung mga problems niya, how to open it, yung permits, how to source yung mga different ingredients, ganyan, to build it. So, which is really nice. And then, yun, umuwi na kami. Nag-drive back na kami to London. Tapos nag-overnight ulit kami sa London. Okay. Sa bahay ng friends namin. So, thank you so much to those friends na nagpatuloy sa amin. Yun. Actually, ang sinabi lang sa akin nung friends of the pod, sobrang salaula nyo daw sa bahay nila. Parang ang burara, ang kalat. Hindi. Parang akala mo, parang OA daw yung interpretation ng suka sa mikas. Sinira nyo daw yung bahay. Excuse me, hindi, no? Oo, sabi nila, hindi na namin pabalik sa dayan. Ayun, yun yung ginawa namin that weekend. Alam mo, nung habang nagkikwento kami, dalawang reflections lang ako. Okay. One is, nagkikrave ako ng milk tea. Kasi milk. So, parang again, mainit dito ngayon. So, parang ang sarap nung something refreshing. So, yun yung first realization ko. At alam mo yung second realization ko, grabe, ang tagal ko bago na realize na yung kalabaw pala is different from like... Baka? Oo, baka. Like, as in, adult life ko na siya na-discover. Totoo? Oh. Anong distinction? Buffalo yung isa. Butter buffalo yung kalabaw. Totoo ba? I mean, for me, again, hindi naman ako magmamarunong. Oo, tapos stronger sila. Kaya sila yung used sa farms. Ayan, nag-google siya on the spot. Kasi alam niyo naman, mahilig kami sa ganyan. Oo, tama ka. Di ba? Ano yung scientific name ng kalabaw? Siyempre, hindi ko na alam yung scientific name. Guys, hindi na ako maniwala. Ang scientific name is Bubalus bubalis. Parang akala mo nagjo-joke lang. Pero totoo. But, Swamp type water buffalo is the Bubalus bubalis. okay. Ayun. Tapos yung baka is more like kinakain, parang it's bred to be. Hindi ba kinakain ng kalabaw? Kalabaw mas rare. Mas rare yung Carabao beef. Kinakain na siya pero it's bred to be helpers sa farm. Actually, ito totoo to ha. Like this year, 2026, nagulat ako nung tinawagan ko one time yung dad ko. Sabi ko, kamusta? Anong chismis dyan? Ay, bumili kami ng kalabaw. Sabi ko, parang kalabaw era pa rin pala. So kawawa yung kalabaw, but... Pero isipin mo... Yun naman yung use nila talaga. Oo, tsaka in fairness to Miss Kalabaw, diba? Mr. Parang hindi sila kayang i-replace ng Claude or ng ChatGPT. Correct. Diba? They're giving employed. Pero kaya silang i-replace. So, ito yung isa pang difference. Sa UK, very, or in Europe, I think, very advanced yung farming. Like, kunwari, may mga tools na automated. Like, agbot ata yung tawag, na sila yung nagpa-plant.
Tapos kinokontrol mo na lang via remote. Ewan ko, inaral nyo ba sa nung grade school ba yun or high school sa kasaysayan? Yung parang kung paano ka yung mga techniques in farming. Not na magfa-farm ka, pero yun yung mga tinuro daw. Tapos, ang pinaka-lesson in the end ay basta wag ka magsunog ng forest kasi kaingin yun. Yun yung... I think masyadong na-degrade yung lessons in farming into that kaingin thing. Oo, di ba? Tapos hindi, yung it's parang giving- kailangan alternate crops, yung gagawin mo. Di ba may mga ganong lesson? Or, parang, anyway, di ba? May learning kayo ngayon na hindi helpful. Pero I'm learning. Di ba? Ayun. Bubalus-bubalis. I guess we have changed the title of the episode to Bubalus-bubalis. So, yun yung ginawa niya nung Sunday as a farm girl. Oo, as in, to be honest, ito side story. Dati talaga gusto ko magka-farm kasi may farm yung lolo ko. Hindi, mayroon siyang rice farm. Pero na-realize ko, na shucks, ang konti ng, medyo thin yung margins sa rice farming, to be honest. Tsaka parang ang dami-daming lupa yung kailangan. Ba't ka tumatawa? Wala. Hindi thin kapag ikaw yung nag-plant tapos ibebenta mo. Kasi parang yung kita is yung nagmi-mill ata or something. I don't know. Pero parang yung mga nagtatanggal nung thing from the rice tapos yung nagre-resell, yung nagre-distribute. Parang feeling ko mas doon. But anyway, yung point ko is gusto ko magka-chicken farm. Laying down eggs and yung chicken na ibebenta as food. Okay. Ang one big difference din, ako napansin mo, Ano? dito uso yung cage-free eggs. Parang wala namang pangalan na cage-free eggs sa Philippines, hindi ba? Parang Oo. itlog lang. Although, to be honest, di ako bumibili ng itlog before sa Philippines. Bakit? Hindi mo ko nagluluto. Ano, bibilin ko Pero I mean, as display? Hindi. Pero okay. So, ibig sabihin kumakain ka, pero hindi kami bumibili. So, hindi ko rin na-check. Akala ko ayaw mo talaga. Anyway, yon. I think it changed natin yung episode title to Farm... Bubalus, bubalis. Hindi, Farm Life. Oo. So, yun yung mga realities. Yun yung Sunday ko. Yun yung mo. ginawa namin ng Sunday. Ikaw. Okay. Yung Sunday ko, ako talaga ayaw kong paawat. So, nung Sunday, actually, nung Friday before, kaya ready akong sumagot kasi pumunta ako sa isang theater festival. Which is okay. parang festival lang siya na, parang traveling festival siya. Pupunta rin siya na Amsterdam. So, ang concept niya is every 15 to 21 days, magmo-move yung, para siyang, hindi siya circus pero para siyang shows na magmo-move together sila from one city to the next. Anyway, ang point nito ay, nung Sunday, ang una kong ginawa ay, so theater festival nung Friday night, Sunday morning, pumunta ako ng food festival. Which is, I think, hindi ko alam kung hindi lang ako as parang intentional in the Philippines. Pero ang daming festival sa Netherlands. Festival both in the party, techno kind of festival. Yeah. And here na parang book fest. Parang ang daming festival centered around like a book festival, a parang food festival, a theater festival. Parang ang daming Music variation outside of music and outside of Peria. So, nung Sunday, sabi ko, okay, magla-lunch ako pero may Asian Food Festival. Pumunta na lang kaya ako sa Asian Food Festival. Asian Food Festival. So, ako super excited ako. Oh my God, sana may sisig, sana may isaw. And true enough, wala. Oo. So, as in, parang yung bida was like Japanese and Korean, parang 60-70%. Pero you could see the Indonesian, the Malaysian, the Thai. And actually, hinahanap ko si Dayan doon kasi promise niya nung episode 2 na she will promote Philippine cuisine more. Pero sadly, walang Philippine cuisine represented in the Asian Food Festival dito nasa sa Farm Life Rotterdam. ako. Kaya ganun. Pero hindi niya rin naman promote yung Asian farming sa UK. So, hindi ko alam talaga kung anong advocacy pinaglalaban niya. Anyway, so nag-food festival ako. And then, siguro yung closest Filipino thing na was may taro milk tea. Yeah. Na it's giving... Na trinay ko, honestly, sobrang sagwa nung lasa. Hindi ko na lang pangangalanan. Ayoko naman manira ng hospitality sector. Pero sobrang hindi masarap. And anyway, hindi ko na babalikan. Tapos sobrang mahal. Parang 8 euros yung taro milk. Kasi festival, di ba? So, kailangan din nilang mag-mark up. So, I think yung ordinary dito sa Netherlands, mga 5-6 euros yung taro milk tea. Which is mahal na rin in comparison to Philippine prices. Pero 8 euros, parang wow, premium. Ganon. 560 pesos. Oo, ayun, 560 pesos. Tapos, yung worst part pa ay, ikaw yung magmamash ng ube. Tapos, ikaw yung Totoo? Hindi, syempre hindi. Ano ka ba? Akala ko totoo.
Wala siya. Ikaw pa yung magpapak. Tapos 8 euros, di ba? Parang, ay, ano bang ginawa mo? Kasi the other day, nung nag-milk tea ako, parang, may mashed taro. So, akala ko ikaw yung nag-mash. Anyway, moving So, on. tapos kumain ako ng Thai food. After, favorite ko talaga yung ano yung minced chicken? Pak krapao or something Pad like krapao. Pad krapao. So yun, I had pad krapao. And as usual, kulang ng anghang. So And dinagdagan soy ko ng sauce. anghang. Okay. Tapos, yun yung mga, alam mo yung i-regret mo the following day. And super ni-regret. Parang in the moment, Regret you because- enjoy it. Parang I loved it in the moment. Pero the following day, Parang why? let's just say, there was revenge of the pad krapao. In the toilet. Hindi actually, sa seat ko mismo. Hindi ako punta ng toilet. Okay na. Gusto ko siya talagang kailangan niyang Oo, kasi baka di nila gets. so yun na nga, hindi na ako nakaabot sa toilet actually. So yun yung morning/afternoon ko. So nag-workout din ako ng morning, afternoon. Tapos Dahil dyan, tayo yung kakainin natin for lunch. nag-lunch ako dun sa food festival, nag-ikot-ikot, ganyan. Tapos nung afternoon, I met someone special. Not so, me. Hindi. So, nag-drinks lang kami nung gabi. Naalala ko lang, may pinuntahan kami na yung place, meron ding parang hindi siya herring festival, pero parang may event about herring. Raw fish. you Which mean. is raw fish. Yeah. Yun yung Dutch version ng sushi. Actually, masarap siya for me. I mean, hindi naman siya level ng salmon or tuna. Pero it's not, it does not deserve the critics it's getting. oo. And alam mo yung lalagyan nila ng either pickle or onion, Yeah. small onions. So yun yung Sunday ko more or less. So again, another pa-event. Ako talaga, Ang dami niyang events. and I guess si Dayan kasi mas sociable. Ako, most of these things, parang kaya kong gawin by myself. Parang I don't mind doing it by myself. So like Yeah. half of those activities, ginawa ko by myself. Like the Asian Food Fest and the, anong tawag dito? Anong ginawa ko nung Saturday morning? Yung going around Skidam. Yun. So, ano pa bang ginawa ko? More or less, yun lang. So Yeah, that was it. happy. Super. Yun. Anything else to add? Ano yung mga reflections mo over the weekend? Ako parang na-realize ko, although I always rant about high tax, high tax in Europe, or yung mga parang increasing costs, inflation, ganyan. Yun kasi yung mga favorite topic ko to tell them. Can you confirm? Yes. So, but to be fair, parang na-realize ko na, okay, wow, yeah, it's still a good life moving abroad. Especially kapag yung mga weekends na nagta-travel ka. Ako, I mean, parang nagta-travel kami. Parang it's really a nice life to, kasi yun nga, yung parang differences ng minimum wage ng farmers doon versus farmers sa Philippines. Pati yung good food, being able to see a famous persons, yung napapanood ko lang namin sa TV, tapos parang, oh my gosh, nakapuntahan namin. Tapos, the gift of having good friends who will be there for you sa good times and bad times, who would, yung parang ka-wavelength mo in traveling, that's also nice. So, I think it's giving grateful weekend for me. Okay. Good job. Approved. Yun. Ako naman, for me, and mantra ko naman talaga to. Wow. Parang you can always, even yung weekends, parang for me, I always count it as parang not something to waste. Parang even when you're in the Philippines, parang ako, in a way, kaya ko namang gawin yung I can do nothing. Pero parang I always prefer doing something. And So parang if you think weekends, about it, yung 48 hours na yun, It's parang you really- can really do a lot. Yeah. If you want to do a lot. Yeah. If you don't want to do a lot, it's fine. If you don't want to do a lot, it's also fine. Yeah. And yun nga, parang for me, it's a way to also explore my home. So, medyo meron akong a little regret, even though hindi ako believer ng regret, na nung nasa Philippines ako, minaximize ko ba as much yung weekends ko to look at events. Correct, yeah. To parang do weekend trips as well Sa Philippines. Sa Philippines. Ginawa ko naman siya, I just think hindi ako as parang, I guess part din siya ng pagtanda
na parang medyo morbid tong sasabihin ko. Ano, pagod Pero ka? parang iniisip mo closer and closer na you will have more years behind you than ahead of you. Parang lumalapit na ako dun sa edad na yon na parang you'll have more years behind you than ahead of you. So parang every second counts. Correct. So, and I guess, ano din dito sa Netherlands, yung one thing pala na talagang iyak levels is from June until December, walang Walang holidays holiday. until December 25. Correct. So, kung hindi mo lulubusin yung weekend mo, kailangan mo mag-file ng Ng leave, leave yeah. or magsakit-sakitan sa work na parang, I'm sick. Tapos, hindi ka na pumasok. Pero anyway, so yung weekends, honestly, outside of holidays, wala na kami holidays Yeah. until Pero ang dami December namang 25. ang daming leave. Pwede kang mag-leave. Ah. 'Di ba? Sa Philippines, may mga companies na yung leave is number of days. So 15 days or 10 days ka lang pwede magkasakit. Whereas here, unlimited. Oh, but to So be it's fair, just yung sa good. company na pinagtrabahuhan natin together, unlimited yung sick leave. Ewan ko naalala mo. Oo, kaya nga may some. Like, kunwari, my sister ako, 15 days lang or 10 days May lang. sister din ako. Anong pinagyayabang Yung mo? leave. My sister ako na yung leave niya 10 or 15 lang for sick leave. So, which is, wala lang. Parang, at least here, grateful na yung holiday, VL mo, vacation leaves mo, for vacation talaga. Tapos pag magkasakit ka on top of that, yung sick leave yung gamitin mo. Doon kasi, sa Philippines, yung mga timed ang sick days, at saka konti yung VL. Yung sick leave, ginagamit pang VL. Correct. Diba? So, yon. I think that's our weekend prime time stories. Okay, and on that note, Diane, Yeah. thank you for sharing your weekend with the listeners and the viewers. I know, I think, call to action. So, we hope you had or will have a great weekends in the future. Good conclusion. And if you like this episode and you want to hear or watch the next episode, subscribe to our YouTube, Apple Podcast, and Spotify accounts. Just search Barangay Abroad and follow us on our socials sa TikTok, Instagram, Facebook. Okay, and on that note, goodbye, guys. Thank See you next you. Happy time. weekend. Happy weekend.